Kahit simple man na pagkain ang naihanda ko, talaga makikita mo sa pamilya ko na sobrang tuwang-tuwa sila. At ito na nga, hindi na nga sila maawat. Naalala ko nga mga kasimple nung bata pa kami, sa lapag talaga kami kumakain. Dahil sa katunayan, wala kami nung lamesa. Hala, si Little Simplica talaga nakisabayan. At dito nga din mga kasimple, sinabay ko na rin yung pag-celebrate ng ika 135k pa. Isa na namang mapagpalang araw mga kasimple. Andito nga pala kami ngayon sa aming munting bahay kubo kasama ang aking pamilya. At pagdating pa nga lang namin, si mama naglilinis na sa paligid. At ito nga pong bahay kubo nito ay bagong gawa na. Dahil makwento ko lang sa inyo mga kasimple, dito din kami nakatira dati. Dito na din kami lumaki ng mga kapatid ko. Marami din kami ditong mga alagang hayop katulad na lang itong ibon na ito. Halos nawala ng kanyang buntot. At meron din kami ditong mga alagang pato, kambing, baka. Kaya araw-araw dito nakatambay si Papa. Alam niyo ba mga kasimple kung anong tawag dyan sa malaking gabi? Tawag sa amin yan ay galyang. Pwede din palang kainin ng laman yan. Puntahan din natin ang kulungan ng baboy dito sa baba. Kaso wala na yung baboy, nabenta na. Grabe, nakakamiss tumira dito. At meron din pala kami ditong tanim na saging. Ayan, malunggay. At dito din tumatambay ang ilang pato. Tuntua nga si Nessie nung makita niya yung mga alaga namin Hindi pato. Ko alam kung natuwa silang makita kami o nagalit. Nagkukwentuhan kayo? Nagkukwentuhan sila. Ay, siya na ba si Simplica? Ay, oo nga, siya na. Sabi niya, ay si Nessie ba yan? Ay, oo, si Nessie nga yan, oh. Si Nessie. Oo, si Nessie yun. Ang ganda-ganda pala ni Nessie. Happy? Happy? Ang sabi ng duck? Ang sabi ng duck? Hi! Hi! Napakaganda nga ng tanawin dito mga kasimple, kaya ang sarap balik-balikan. Napakasarap pa rin tumira dito, yung tipong naririnig mo lang yung hangin, huni ng ibon, malayo sa maingat. Naalala ko din pala mga kasimple dito sa aming palayan na to, dito kami namumulot ng kuhol dati at binabayaran kami ng 2 piso. Kayo din ba mga kasimple, naranasan nyo din ba mamulot ng kuhol at bayaran kayo? Meron nga akong nakitang saging na may bunga na at sabi ko nga kay mama kunin niya na yung puso ng saging para maigulay. Ang sarap tumira sa ganitong lugar, yung tipong wala kang gagasusin kasi yung mga gulay nasa paligid lang. At nakita ko na naman nga itong galyang na to, dati kasi ng mga bata kami, yan din ang kinakain namin pag wala kaming bigas. Naranasan din namin dati yung pagkain namin sa tanghalian, kamuting kahoy, minsan kamote. Basta masipag ka lang magtanim, hindi ka magugutom. Pag andito nga kami sa kubo, kung ano-anong ginagawa ni mama. Yan si mama, hindi kasi sanay na walang ginagawa. Shoutout pala kay mama na napakasipag noon pa man. Kaya po pala mga kasimple, kaya kami nandito ngayon sa bahay kubo kasi naisipan namin mag-picnic. Minsan bigyan din natin ng pagkakataon ng ating pamilya na makabanding. Dahil araw-araw busy na sila sa kanilang buhay, mga bata nag-aaral, yung mga nanay, tatay nagtatrabaho. Araw-araw busy sa kanilang mga ginagawa. At kaya sa pagkakataong ito, hindi ko na sinayang kaya iniyaya ko lahat sila dito sa aming bahay kubo. At pag kami namalas ka nga naman, bakit ba kasi simple kat hindi ka gumamit ng tinidor? At takip pa ng Tupperware ang ginagamit mong pamaypay. Nakakamiss talaga yung panahon na wala pang gadgets, masayang banding ng pamilya, banding ng magpipinsan at banding ng magkakaibigan. Pagsapit ng 5 PM, kailangan sa loob na ng bahay. At pagsapit ng 6:30 PM, kailangan natutulog na. Kaya ang mga kabataan noon, kahit hindi masarap ang ulam, tulad ng karne, hotdog at iba pang pagkain ngayon, ay mas healthy sila. Kasi tulog sila sa tamang oras. Nakakalungkot lang isipin hindi na nararanasan ng ibang kabataan ngayon yung masasayang buhay noon. At maiba naman nga tayo mga kasimple. Dito nga pala sa bahay kubo ay marami din palang tanim si Papang buko. Kaya natusan ko na nga din yung kapatid ko na manguha na ng buko. At medyo nga nahirapan siya dahil napakataas ng mga buko ni Papa. Kaya nga inulit pa ng kapatid ko yung pagkatali ng kanyang panungkit. Tawag nito sa amin mga kasimple ay sanggot. Ano ba tawag sa inyo nito? Nangangalay na nga daw siya at hindi niya pa rin makuha.
Napakasarap talagang tumira sa bahay kubo. Yung tipong kapag nagugutom ka, meron ka masusungkit na katulad ng buko. Pwede ka magluto ng saging na saba, kamuting kahoy, kamote. Dati pag umuwi yung mga kamag-anak namin na nasa Manila, talagang gulay ang hinahanap nila. Minsan talaga kailangan mo muna paghirapan bago mo makuha. Katulad na lang nitong buko na to, kanina pa sinusingkit ng kapatid ko, hindi niya pa rin makuha. Hay, sa wakas. Nag-ihaw din pala akong tuyo mga kasimple. At ito ngang inihaw na manok ay muntika ng maging uling. At ito na nga yung simpleng ulam namin ngayon, pagsasaluhan naming pamilya. At pansin nyo mga kasimple, talagang puro inihaw ang aming ulam. Habang nga ini-edit ko tong video na to mga kasimple, talagang napakasarap sa pakiramdam na makita mo kasama mo buong pamilya. At dito pinag-pray nga tayo ni Aan. Maglampas pa po dyan ang followers ni Mami Kat. Sana po bantayan mo man po kami. Salamat po sa kakanon ni Jesus name. Amen. Hindi natin hawak ang buhay natin, kaya kung malusog ka ngayon, walang sakit at masaya kasama ang pamilya, magpasalamat ka sa Diyos. At inabot na nga tayo dito ng 1 PM bago makakain. Dahil sa tagal ba naman mag-ihaw ni Simple Cat. Kaya pagkatapos lang magdasal ni R, nagsikainan na sila. At hindi rin nagpahuli si Little Simple Cat, at ito nga si CJ, may pakaway-kaway pa. At ito naman si Shasha, bakit buko yung hawak mo? Kahit simple man na pagkain ang naihanda ko, talaga makikita mo sa pamilya ko na sobrang tuwang-tuwa sila. At ito na nga, hindi na nga sila maawat. Naalala ko nga mga kasimple nung bata pa kami. Sa lapag talaga kami kumakain. Dahil sa katunayan, wala kami nung lamesa. Hala, si Little Simple Cat talagang nakisabayan. At dito nga din mga kasimple, sinabay ko na rin yung pag-celebrate ng ika 135k followers. Maraming salamat mga kasimple. At dito nga mga kasimple, pinaranas ko din sa anak ko at sa mga pinsan ko kung paano maglaro sa putikan. Minsan iparanas din natin sa mga anak natin yung mga laro natin noon, nung mga kabataan pa natin. Simula nung mauso ang mga gadget, bihira na ang mga kabataan ngayon na maglaro ng tumbang mulata, Chinese garter, patintero, tago-taguan at iba pa. Yung closeness banding ng bawat isa noon napakasaya, hindi tulad sa panahon ngayon kahit kasama o kakwentuhan mo na, yung nakasaya pa tayo. Nalak mo yan? Luway. Dali. Dali. Ha? Ay, tsura mo ah. Pag isa ibang gagana may prize, dali. On ka mo naman oh, daman. Daman sa abang buhit na ito. Oh, no. Sa pinakapuro? Sa pinakapuro? Ayun, di ba ito? Ito sa takaw na. Dali. Kainin ko. Isa yung mainatid yung may prize, dali. Sige. Wala. Ay, balik na. Para video. Ay, grabe yung nagding ano. Yaw! Hindi ka noon. Dali, magdito na. Basta ba? Wala.